4 na taon nang nakalipas, summa cum laude na si Rebecca. Pero sa gitna ng selebrasyon, nagselo siya sa misteryosong sweetheart ng kanyang sponsor. At biglang nagbalik ang kinatatakutang si Tio Raul para gumanti. Buti na lang at sumaklolo ang ating gwapong doktor na si Doc Jovan. At hindi lang basta rescue. Inalok pa niya si Rebecca na lumipat na muna sa bahay niya para sa kaligtasan nito. Sino nga bang misteryosong sponsor? At anong mangyayari ngayong iisa na sila ng bubong na titirhan? Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. Rebecca POV. 4 years later, ang bilis lang pala. Parang kahapon lang yung araw na dumating kami sa bahay ampunan ni Sister Fatima. Ako, sina Joshua at Jaden. At ngayon, nandito ako, nakaupo sa gitna ng auditorium, nakaputing uniform, hawak ang ballpen na ilang beses ko nang napipisil sa kaba. Katabi ko sina Tina at Chris, parehong excited na parang hindi na kinakabahan. Hoy Rebecca, bulong ni Tina sabay siko sa tagiliran ko. If you don't end up as the Summa, I swear, may daya tong university na to. Napailing ako, pilit na ngumiti. Don't jinx it, please. Hindi pa nga ina-announce eh. Girl, stop pretending, sabat ni Chris sa halatang gigil. You've been top 1 since first year. Dean's pet, clinical instructor's favorite, pati mga doctor sa hospital. Proud sa'yo. Come on. Umikot ang tingin ko sa paligid. Lahat nakangiti, may halong kaba. Yung iba tahimik lang, yung iba nagbubulungan. Ramdam ko yung init ng spotlight kahit hindi pa ako tinatawag. Huminga ako ng malalim, pinipilit kalmahin yung puso kong parang tumatakbo sa marathon. Then, the microphone screeched a little. Sigh na, magsisimula na. Good afternoon, future nurses! Sigaw ng Dean, sabay palakpakan ng lahat. Before anything else, congratulations! You've survived sleepless nights, toxic duties, and hundreds of case studies. Tumawang lahat. Ako, ngumiti pero nanginginig pa rin yung mga kamay ko. And now? Sabi ni Dean, ngumiti habang hawak ang listahan. We are about to announce the top honor of this batch, the summa cum laude. Tina squeezed my arm. Brace yourself, girl! Tahimik ang buong hall, parang pati hangin humintot nakikisama sa kaba ko. The summa cum laude for batch 2020 is? Sandaling pause at parang gusto ko pang patagalin. Miss Rebecca Jane de la Vega! Halos hindi ako makagalaw. Napatakip si Chris sa bibig niya habang si Tina literal na napasigaw. Oh my God! You did it! Tawanan, palakpakan at sigawan. Lahat nakatingin sa akin pero parang nag-fade lahat ng tunog. Parang ako lang nakalutang habang naririnig yung pangalan ko pa ulit-ulit sa mic. Tinulak ako ni Chris paakyat. Go Queen! That's your moment! Pag-akyat ko ng stage, parang slow motion lahat. Yung ilaw, yung palakpakan ng mga kaklase, lahat yun parang dream sequence. Pagharap ko kay Dean Garcia, ngumiti siya. You've made us proud, Mala. Keep shining. Ngumiti ako. Ramdam kong nalalamig pa rin yung kamay ko nang abutin kong certificate. Pero bago ko to tanggapin, narinig ko siyang dinugtong sa mic. And I'm sure your sponsor is so proud of you too. I smiled faintly. 4 years din niya akong tinulungan at until now hindi ko pa rin siya kilala at sobra akong nagpapasalamat sa kanya. Pero nitong mga nakaraang buwan, madalang siyang tumawag sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Pero tuloy pa rin ang suporta niya sa pag-aaral ko. Bumaba ako ng stage habang nakangiti niyayakap ako ng mga kaklase. Nag-vibrate bigla ang cellphone ko sa bulsa ng uniform ko kaya halos mapatalon ako nang maramdaman ko yon. Pagtingin ko sa screen, halos hindi ako makahinga. Messenger call? Si Mr. Sponsor. Oh my God, after months, siya ulit. Wait, guys, sandali lang ha. Sabi ko kina Tina at Chris na busy sa pagkuha ng group selfies. May kakausapin lang ako. Uy, secret call! Tukso ni Tina. Baka si Mr. Sponsor mo na yan. Hindi nga. Natatawa ako. Pero mabilis na akong lumayo. Naglakad papunta sa hallway sa gilid ng auditorium. Medyo madilim doon. Tahimik at tanging ilaw ang galing sa mga fluorescent lamps sa ceiling.
Huminga ako ng malalim bago sinagot yung call. Hello? Sa una puro static lang, madilim ang screen, walang mukha at walang liwanag at parang nasa loob ng isang kwarto. Tanging boses lang niyang naririnig ko, mababa at kalmado. Hey, sabi niya, halos paos. Congratulations, Rebecca. Ngumiti ako kahit hindi niya ako nakikita. Thank you, sir. I didn't expect you'd call. It's been months. I know, sagot niya, mahinahon. Things got busy, but I couldn't let this moment pass without talking to you. Yung boses niya, parang may kung anong bigat at init sabay. Nakakapanatag pero sabay na nakakaba. I miss talking to you. Nasabi ko nang hindi sinasadya. Tahimik siya sandali bago tumugon. Me too. Yung dalawang salitang yon, parang sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. Sir, tanong ko, pilit ko pinanatiling steady ang boses ko. Will you come to my graduation next week? I really want to meet you. Saglit ang namagitan na katahimikan sa aming dalawa. Narinig ko yung mahinang hininga niya. I wish I could, sabi niya, mababa pero totoo. But not this time. Parang may kumurot sa dibdib ko. Oh, mahina akong tugon. I understand. Tahimik ulit, doon ko narinig ang isa pang boses. Isang babae. Malambing ang boses, medyo malayo pero lumalapit ang tinig. Sweetheart, which one do you think looks better? The black or the silver? Natigilan ako, napahawak ako sa dibdib, pilit kong pinapakinggan. Sweetheart? Sandali lang ako natahimik bago nagsalita ulit si Mr. Sponsor at tila nagmamadali. I have to go, Rebecca. Congratulations again, okay? I'm so proud of you. Sir, wait! Pero bago ko pa masabi, bumaba na yung tawag. Tinignan ko lang yung screen, blanco at wala na yung call at wala na yung boses niya. Sa kabilang dulo ng hallway naririnig ko pa rin ang tawanan ni Tina at Chris. Pero ako parang may ibang tunog sa loob ng tenga ko, yung salitang, sweetheart, na paulit-ulit at hindi mawala. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan o maintindihan, pero isa lang ang sigurado ako, I missed him. And hearing another woman's voice beside him hurt more than I thought it would. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan o maintindihan, pero isa lang ang sigurado ako, I missed him, and hearing another woman's voice beside him hurt more than I thought it would. Parang may kumurot sa dibdib ko at hindi ko alam kung bakit. Bakit parang biglang nanikip yung paligid? Sweetheart ha? Mahina akong bulong sabay na pabuntong hininga. Siguro mami niya yun o baka kapatid or maybe it's just a term or endearment. Hindi naman siguro girlfriend, di ba? But why do I even care? Pinilig kong ulo ko, pilit na binubura sa isip ko yung mga kung ano nung tanong. Get yourself together, Rebecca. Bulong ko sa sarili ko. He's your sponsor, not your man. Huminga ako ng malalim, inayos ang buhok ko at nagsimulang maglakad pabalik kina Tina at Chris. Pero sa unang hakbang ko pa lang, napahinto ako. May napansin akong lalaki sa may bandang dulo ng hallway, nakasandal sa pader at tila may hinihintay. May ilang estudyanteng nakatayo sa harap niya at parang may tinatanong. Pero hindi yung mga estudyanteng nakakuha ng atensyon ko. Kung hindi siya, yung lalaki, yung parang bouncer ang tindig, yung pamilyar na presensya at yung eye patch sa kaliwang mata. Parang may nanlamig sa loob ko, napatigil ako sa paghinga. Unti-unti akong umatras, halos marinig ko ng mabilis sa tibok ng puso ko sa tenga ko. Hindi pwedeng siya yun. Tiyo Raul, mahina akong sambit at halos hindi ko makontrol ang panginginig ng kamay ko. Bakit nandito siya? Paano niya ako natuntun? Napapikit ako at pilit na binubura ang imahe ng lalaki yun sa utak ko. Hindi siya totoo, Rebecca. Maybe, pagod ka lang. Hallucinating. Pagdilat ko wala na siya. Puno na lang ng ingay ang mga estudyanteng nagdaan ng paligid. Parang walang nangyari. Napahinga ako ng malalim at pilit na pinapakalma ang sarili. Pero kahit nawala na siya, ramdam ko pa rin yung bigat ng tinig niya kanina't parang sinusunog ako. Kailangan kong magpahinga. Agad akong lumakad papunta sa women's comfort room. Sa bawat takbang pilit kong pinipigilan ang panginginig ng tuhod ko. Pagpasok ko sa loob, humarap ako sa salamin. You're fine, sabi ko sa reflection ko. He's not here. It's just your imagination.
Pero kahit na anong sabihin ko, hindi pa rin maalis sa isip ko yung imahe ng lalaki na may eye patch at yung malamig na ngiti niya na parang nagsasabing, I found you. Dali-dali kong pinatay ang gripo at nagpunas ng kamay. Bigla ako napahinto. Minaramdaman ako na presensya sa likod ko, parang may nakatingin. Dahan-dahan akong lumingon at walang tao. Napalunok ako. Ramdam ko yung panginginig ng tuhod ko. You're just imagining things, Rebecca. Bulong ko pero hindi ko rin pinaniwalaan ang sarili ko. Lumabas ako ng comfort room. Halos tumakbo papunta sa parking lot. Hindi ko na naisip bumalik pa kina Tina at Chris. Ang tanging gusto ko lang ay makalayo. Pero habang naglalakad ako, may narinig akong yabag. Paunti-unti at parang sinasadya. Huminto ako at lumingon pero wala. Napakapit ako sa bag ko. Pilit pinapakalmang sarili ko. Okay ka lang. Mahina akong sabi pero pagharap ko, napasigaw ako. Bumulaga sa harapan ko si T. Raul. Hindi ako nagkamali sa nakita ko kanina. Mabilis kong inangat ang tuhod ko at sinipa siya sa gitna. Aray! Napayuko siya at halos mapamura. Hindi ko na inintay pa. Tatakbo na sana ako na bigla niyang mahawakan ng buko. Ah! Sigaw ko nang hatakin niya ako pabalik. Bumagsak ako sa sementadong sahig. Ramdam kong sakit sa likod at siko ko. Akala mo ba makakatakas ka ha? Nang gagalaitin niyang sabi. Unti-unting lumalapit habang hinihila pa rin ang buko. Akala mo ba makakalimutan kung ginawa mo sa akin? Akala mo hindi na kita mahanap? 4 na raong mahigit, Rebecca. Hinila niyang buko at napasigaw ako sa sakit pero pinilit kong tumingin sa kanya. Diretso sa natitirang mata niya. Bitawan mo ako! Gumisi siya at puno ng puot. Dahil sa'yo nabulag ako. Dahil sa'yo nawalang lahat sa amin. Dapat lang namamatay ka, Rebecca! Humigpit ang kapit niya sa buhok ko kaya halos mapasigaw ako ulit. Pero imbis na umiyak, napakuyom ako ng kamao. Hindi mo ko kayang takutin, mariin kong sabi. You're a monster. You always swear. Napatigil siya. Ano? Tinignan ko siya ng diretso sa mukha at bago pa siya makapagsalita ulit, dinuraan ko siya. Tumama yun sa pisngi niya, malapit sa eye patch. Tama lang na mabulag ka dahil manyakis ka. Mariin kong sabit halos nanginginig sa galit. Dahil wala ka namang karapatang makakita pa sa mundo. Wala kang karapatang mabuhay matapos ang ginawa mo. You're disgusting! Umigting ang panga niya, galit na galit. Walang hiya ka! Sinikmuraan niya ako kaya napahiga ako ng malalim. Halos mawala ng hangin. Pero kahit nangihina hindi ko inalis ang titig ko sa kanya. Do it! Bulong ko. Pumatay ka ulit. Dahil nun pa man, isa ka ng kriminal. Ganyan ka naman, hindi ba? Laging duwag at laging abusado. Sandaling nanahimik si Tira ulit sa tingin ko. Doon siya, lalong nagalit. Walang makakarinig ng sigaw mo dito. Bulong niya habang yumuyuko sa akin. Pero bago pa siya makagalaw, may busina ng sasakyan na pumurada malapit. Napatigil siya at napatingin. Ako rin, isang matinis na businang narinig namin. Napasinghap ako. Please, whoever that is, please see me. Habang nagkakatinginan kami ni Tio Raul, alam ko isang maling galaw lang. Baka hindi na ako makahinga pa ulit. Tumaas ang kamay ni Tio Raul, galit na galit, halos manginig sa sobrang puot. Ang ngisi niya, yung tipong masahol pa sa halakak ng isang demonyo na nagpalamig sa dugo ko. Akala mo matatakasan mo yung mga atraso mo sa akin ha? Singhal niya at sa isang iglap nakita ko mabilis na kumilos ang kamay niya papunta sa mukha ko at parang bumagal ang lahat sa paligid. Ramdam ko ng hangin mula sa palad niya. Ang parsa ng galit ngayon hanggang sa bigla itong huminto sa ere. Napadilat ako. May isang kamay na sumalo. Halos malaki ang mga mata ko nang makita ko kung sinong humarang. Doc Jovan? Halos pabulong kong sambit. Hindi makapaniwalang makikita ko siya. Nakatingin siya ng matalim kay Tito Raul. Mahigpit pa rin ang hawak sa braso nito. Kita kong tensyon sa panga ni Doc. Ang lalim ng tingin niya. Hindi na yung calm and collected doctor na nakilala ko. Ibang-iba siya ngayon. Ikaw! Gulat na sabi ni Tito Raul. Nalaki din ang mga mata at bago pa ako makapagsalita, isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ng tito ko. Bumagsak siya sa sementong sahig. Dumugo agad ang ilong at ang labi niya. Halos mawala ng hininga sa lakas ng tama. Siya na ba? Daing ni Raul habang pilit na umaangat. Hawak ang ilong.
Pero bago pa siya makabawi, sumugod ulit si Doc. Kita ko sa mga mata niya yung galit na pinipigilan. Giovanni, stop! Sigaw ko pero hindi siya nakinig. Lumapit siya ulit pero mabilis nang matras si Raul. Hindi pa tayo tapos, Rebecca! Sigaw ng tito ko, paatras habang naglalakad. Babalikan kita. Tandaan mo yan. At sa isang iglap, tumakbo siya palayo, halos madapa sa pagmamadali. Naiwan kaming dalawa ni Doc, pareho pang habol ang hininga. Natahimik sandali, ang lakas ng tibok ng puso ko, ramdam ko hanggang lalamunan. Are you okay? Tanong niya't mababa ang boses pero may halong pag-aalala. Sinaktan ka ba niya? Hindi ako kaagad nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya, sa lalaking 4 na taon ko nang hindi nakikita. The same eyes, the same voice, pero mas matalim na ngayon. Mas matured, parang hindi ko alam kung matutuwa ako o matataranta. Hey, ulit niya at bahagyang yumuko para makitang mukha ko. Rebecca, look at me. Are you hurt? Kumurap ako, pilit na bumalik sa realidad. I'm fine, mahina akong sabi. Napahinga ako ng malalim, pinilit na maging kalmado. That was my uncle. Halatang nagulat siya. Your uncle? Ulit niya at may bahid ng disbelief. Tumango ako at pilit na ngumiti kahit na nanginginig pa rin ang boses. Yeah, Tito Raul, the man who I remember. Putol niya kaagad. Malamig ang tono pero ramdam ko ang galit sa ilalim noon. Siya ang naikwento sa akin ni Sister Fatima. Tahimik lang ako, hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ko siyang huminga ng malalim, saka marahang tinanggal ang suot niyang coat at ipinatong sa balikat ko. You're shaking. Sabi niya halos bulong. Let's get you out of here. Napatingala ako. Doc Jovan, mahinahon niyang putol. This time mas malambing ang boses. Just call me Jovan or Morgan. At sa pagitan ng lamig ng hangin at ng init ng coat niya sa balikat ko, isang bagay lang sigurado ako. Ang 4 na taon kong ginugol sa paglimot sa kanya, parang nabura lahat sa sandaling muling tumingin siya sa akin. Biglang huminto si Doc sa paghakbang. Parang may naisip siya at napakunot ang noo habang nakatingin sa malayo. Your uncle, he muttered, his brows furrowing deeper. He looked familiar, like I've seen him somewhere before. Napatitig lang ako sa kanya, trying to read his expression. Familiar? Halos pabulong kong ulit. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Imposible. Ngayon lang kami ulit nagkita after 4 years. Maybe it's just a coincidence. Maraming mukhang ganon, lalo na't parang guns kung umasta ang tiyuhin ko. Hindi ko na nagawang sumagot. Napakunot na lang din ako ng noo. Pilit na hinahanap kung saan maaring nagtagpo ang mga landas nila noon. Bago pa ako makapagsalita ulit, narinig kong boses ni Sharon. Rebecca! Tarantang-taranta siyang lumapit kasama si Tina at Chris. Halatang pag-aalala sa mukha nila. Rebecca, are you okay? Tanong ni Tina habang hawak ang braso ko. Si Chris naman halos hindi alam kung saan titingin. Kay Doc ba o sa akin? Tumango lang ako at pilit ng umiti. Yeah, I'm fine. Huwag kayong mag-alala. Kahit sa loob-loob ko, ramdam ko pa rin ang kabog ng dibdib ko. Hindi lang dahil sa gulong nangyari, kundi sa presensya ng doktor na ilang taon kong iniiwasan. Habang nagsasalita si Tina, napansin ko si Sharon at si Jovan na parang nagkatinginan. Saglit lang pero may kakaibang intensity sa tingin nila. Para bang may sinasabing mga mata nila na hindi ko maintindihan. Let's go, sabi ni Ate Sharon. Marahang hinawakan ng kamay ko. Kailangan mo magpahinga. Hindi na ako tumutol. Tumangulang ako at sumunod. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng tanong ni Doc kanina. Bago ko sumakay ng kotse, lumingon ako sa kanya. Doc, sabay ka na. Pareho lang naman tayo ng pupuntahan. Umiling siya at bahagyang ngumiti. It's okay, I'll follow. May kailangan lang akong kausapin saglit. Sure? Tanong ko ulit. Yeah, he said that calm voice of his never falling to send a strange chill down to my spine. Go ahead, I'll catch up. Tumango ako at nagpaalam din ako kina Tina at Chris bago pumasok sa sasakyan. Habang papalayo kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa rearview mirror at doon ko siya nakita. Nakatayo pa rin sa gitna ng parking lot. Nakatingin sa direksyon namin. Tahimik, parang may iniisip na malalim. Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung bakit may parte sa akin na gustong bumalik at tanungin ko anong naiisip niya. Tahimik lang ako sa biyahe, ramdam ko pa rin ang bilis ng tibok ng puso ko. Kahit na ilang minuto na ang lumipas,
Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, biglang sumagi sa isip ko ang boses ni Doc Jovan, and for some strange reason, it sounded almost like him. Ang sponsor ko, pareho yung tono, yung bigat ng bawat salita at parang may kaparehong rhythm. Napakagat ako ng labi at umiling. No, it can't be. Imposible. Hindi siya pwedeng maging si Doc Jovan. The thought alone, maybe my chest tighten. Hanggang sa maramdaman ko na lang na huminto na ang sasakyan. Naroon na kami sa harap ng bahay ampunan. Pagbaba ko, agad kong nakita si Sister Fatima sa may entrance. Nakakunot ang noon niya, halatang pag-aalala sa mukha niya. Rebecca! Tawag niya at halos sabay ng hakbang niya papalapit sa akin. Paglapit niya, niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat sa Diyos at ligtas ka, mahina niyang sabi. Ramdam kong panginginig ng kamay niya sa likod ko. Tahimik lang ako, hindi ko alam kung saan nagsisimula. Pero parang alam niya ng lahat. Siguro tinawagan na siya ni Doc. Hinawakan niyang kamay ko at tinakay ako papasok sa loob. Come anak, maupo ka na muna. Umupo ako sa lumang sofa sa sala habang siya naman ay naupo sa tabi ko. You need to be more careful, Rebecca. Mukhang hindi pa rin kayo titigilan ng tiyuhin mo. After all these years, nahanap niya pa rin kayo. Napayuko ako at pinaglaruan ng mga daliri ko. Sister, maybe it's time to go. Siguro kailangan na naming umalis na dito. Ayoko madami pa kayo dito. Napailing si Sister Fatima. At saan ka pupunta anak? Wala kayong matitirahan. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Kahit saan, sister. Sagot ko talos bulong. Kahit saan, basta hindi niya kami makikita. Hinaplos niya ang ulo ko at mariin pero may lambing. Hindi kita hayaan na umalis ng basta-basta. You're safe here. You always will be. Pero bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa may pintuan. Malantig at kalmado, pero may hatak na kaagad sa dibdib ko. I can take you home, sabi niya. Tumira kayo sa akin. Sabay kaming napalingon ni Sister Fatima. Nakatayo si Doc Jovan sa may pinto at ang mga mata niya nakatutok ng diretso sa akin. If you don't feel safe here, you can come with me. Parang huminto ang oras sa paligid at tatangin naririnig ko lang ay ang mahinang paghinga ko at sa loob-loob ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang tiyuhin ko naghahanap sa amin o ang maling pagtibok ng puso kung matagal ko nang pinilit pinapatahimik. Biglang napatayo si Sister Fatima mula sa kinupuan na talatang gulat pa rin sa narinig. Are you serious, Morgan? Tanong niya habang nakatitig kay Jovan na tila sinusukat kung totoo bang sinasabi nito. Tumango lang si Doc at matatag ang tingin. Yes, sister. I'm serious. Lumapit siya ng bahagya sa katumingin sa akin. She can work for me temporarily as my secretary habang hinihintay niyang board exam. And once she passes, she can apply sa hospital. I'll make sure she gets the right place to start. Napatingin ako sa kanya, hindi ako makagalaw, parang hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Nagpatuloy siyang magsalita. Mas mababang boses ngayon. About the twins, ako na munang bahala sa pag-aaral nila. What's important is that you get out of here. Mukhang delikadong tiyuhin mo. Let me handle him. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Doc, I can't accept that. You've already helped me. Napayuko ako. Ayoko madami ka sa gulo ko. My uncle. He's not just dangerous. He's unpredictable. Umiling si Doc, diretsong tingin at parang walang lugar sa kanyang makipagtalo. Wala akong pakialam about that. What kind of man would I be if I just walk away knowing you're in danger? Bumaling ako kay Sister Fatima na nakatingin lang sa aming dalawa. Halatang nag-iisip, maya-maya huminga siya ng malalim. Rebecca, sabi niya sa malumanay pero matatag na tono. Maybe this is the best option for now. The Lord works in mysterious ways. Hindi ko rin to gugustuhin kung may ibang paraan pero alam kong hindi ka pababayaan ni Morgan. Napayuko ako at pinipigilan ang pag-ikot ng damdamin sa dibdib ko. Sister, I don't want to be a burden. Hinawakan ni Sister Fatima ang kamay ko. You're not a burden, anak. You deserve peace. Tumingin ako kay Doc, tahimik lang siya, pero ramdam ko na hinihintay niyang sagot ko. Kung may anong katiyakan sa mga mata niya, yung tipong kahit hindi siya magsalita, alam mo na ligtas ka. Huminga ako ng malalim. Okay, mahina akong sabi. Sasama kami sa'yo.
Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Sister Fatima sa kamay ko. Halatang nakahinga siya ng maluwag. Si Doc naman bahagyang ngumiti at hindi yung tipong formal o mapilit. Kung hindi yung ngiti na may halong pag-aalala. Good, sabi niya simple lang pero ramdam kong bigat ng pangako doon. You won't regret it. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Hindi takot, hindi kaba, kundi isang uri ng katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Mula sa pagsiselos ni Rebecca sa sweetheart ng kanyang sponsor, sa nakakatakot na pag-atake ni Tio Raul hanggang sa mga otoridad, pero nakakakilig na pagtatanggol ni Doc Jovan. Talaga namang hindi tayo pinatulog sa kaba at kilig at ang magandang aral na maiwan sa atin ngayon. Sa gitna ng mga pagsubok at takot sa buhay, huwag tayong matakot na tumanggap ng tulong mula sa mga tao na tunay na nagmamalasakit sa atin. Hindi mo kailangang buhatin ang buong mundo ng mag-isa. Ano kayang mangyayari ngayong titira na si Rebecca sa bahay ni Doc Jovan at kailan kaya mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Mr. Sponsor? I-comment nyo ng inyong mga hula, i-like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na kabanata.